Ang lamig ng malamig na tsaa ay dumaloy mula sa aking noo hanggang sa baba, lumilipad sa leeg ng aking luma at kupas na damit na walang manggas, kasama ang mga maliliit na piraso ng yelo na naiwan. Hindi ito kasing lamig ng kanyang tingin. Si Lito, ang nag-iisang anak ko. Hindi ito kasing lamig ng walang awang katahimikan na bumabalot sa maluho naming kusina. Ako, si Mang Tio, 65 taong gulang ngayong taon, buong buhay kong ibinuhos ang aking sarili sa lupa, ang likod ko sa langit. Ang mga bigkis ng palay, ang mga supot ng pataba sa aming probinsyang Palengke ay nag-iwan ng mga pilat sa aking mga kamay. Ang ugong ng mga makina ng pag-aani, ang busina ng mga truck ay tumatak na sa aking mga panaginip. Lahat ito ay para lamang mapag-aral siya, para siya ay maging tanyag sa harap ng mga tao. Ibinenta ko na maging ang lupang ninuno ng aking mga magulang sa probinsya. Ibinaon ko ang lahat ng aking ipon para itayo ang 3 palapag na bahay na ito para sa kanya at sa kanyang asawa. Ako naman, kusang loob kong ibinukod ang sarili, namuhay ng tahimik sa maliit na silid sa ilalim ng hagdan, tulad ng isang anino na walang sino mang nakakapansin sa sarili kong bahay na pinaghirapan ng aking pawis at luha. Akala ko tama ang aking pagsasakripisyo, ngunit bago tayo magpatuloy, siguraduhin nakapag-subscribe ka na sa channel at sabihin mo sa amin sa comment section kung saan mo pinapanood ang video na ito. Ngayong linggo ng gabi, ang aking manugang na si Maria ay nagluto ng adobo na may itlog. Ang amoy ng niyog at toyo ay naghalo. Isang amoy na dapat sana ay amoy ng pamilya, ng init ng tahanan. Tapos na akong kumain ng isang mangkok, ngunit nananabik pa rin ako sa lasa ng matamis at maalat na iyon. Dahan-dahan kong iniabot ang aking walang laman na mangkok sa kanya, mahinang nagsalita, "Maria, bigyan mo naman si tatay ng kalahating mangkok pa ng kannaman ng kanin na may kaunting sabaw ng karne." Iyon lang, isang munting hiling ng isang matanda. Ngunit si Lito, may problema siya sa trabaho. Dinampot niya ng malakas ang kanyang chopsticks sa mesa. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab, nakatingin sa akin na parang isang nakakainis na pulubi. "Bakit ka pa kumakain? Matanda ka na, hindi ka na kumikita, puro ka na lang humihingi." At pagkatapos, ang kanyang mabilis na pagbuhos ng kamay. Ang baso ng malamig na tsaa na iniinom ko ay ibinuhos niya ng malakas sa akin. Ang tunog ng basag na baso sa makintab na sahig na til ay hindi kasing lakas ng kanyang mga salita. Ang lamig ay tumagos. Ako'y nakaupo, tulala. Si Maria ay ngumuso, tumalikod para maglinis na parang nanonood ng isang nakakatawang palabas. Ang 2 kong apo, ang aking 2 dugong buhay, kahit hindi nila inangat ang kanilang mga mata mula sa kanilang mga tablet. Ang mga screen ay maliwanag, nagre-reflect ng mga mukhang walang damdamin. Tinitingnan nila ang kahihiyan ng kanilang lolo na parang hangin lamang. Walang sino man ang nagbigay sa akin ng tissue. Sa malamig na ito, isang bagay na mas malamig ang namatay. Hindi ko pinunasan ang aking mukha, hinayaan ko ang maruming tsaa na dumaloy, bumabad sa aking dibdib. Dahan-dahan akong tumayo, iniwan ang aking kinakain na kanin. Si Lito, ang aking minamahal na anak na minsang binuhat ko sa aking balikat para manood ng mga lion dance tuwing Mid-Autumn Festival. Ang batang umiyak ng malakas noong siya, inadapa at nabagok ang ulo ay namatay sa sandaling iyon. Ang taong nakaupo sa harap ko ngayon ay isa na lamang estranghero, isang malupit na tao. Isinara ko ang pinto ng aking silid, isang tuyong click ang umalingaw-ngaw, naghihiwalay sa akin sa maganda, ngunit walang utang na loob na mundo sa labas. Ang silid na ito ay nasa ilalim ng hagdan, ang lugar na tinawag ng arkitekto na imbakan. Ngunit sinabi ng aking anak na, mas maginhawa para kay tatay dito, para hindi na mahirapan umakyat ng hagdan. Oo, mas maginhawa para sa kanya na hindi niya ako makita, para ituring niya akong isang lumang gamit na itinatabi na para sa pagbebenta. Umupo ako sa lumang banig na may punit na gilid, ang aking likod ay nakasandal sa malamig na dingding. Ang amoy ng amag mula sa stagnant na hangin ay pumasok sa aking ilong, ngunit hindi na ako naiirita. Ang lamig mula sa baso ng tsaa kanina ay tila tumagos hanggang sa aking mga buto. Nagyayelo ang lahat ng sakit, nagiiwan lamang ng nakakatakot na kalinawan.
Tumingala ako sa larawan ng aking yumaong asawa na nakalagay sa maliit na istante na nakakabit sa dingding. Sa mahinang dilaw na ilaw ng bedside lamp, siya ay nakangiti pa rin, isang ngiti ng kabutihan at pagtanggap. Nakikita mo ba? Bulong ko sa kawalan. Ang boses ko ay garalgal. Iyan si Lito, anak mo. Si Lito na binenta ko ang bawat gintong hikaw, nangutang sa mga loan shark na may napakalaking interes para bilhan siya ng Honda Wave motorcycle noong bagong graduate pa lang siya para lang makipagpasikatan sa kanyang kasintahan para hindi pagtawanan ang kanyang pagiging mahirap. Ang mga alaala ay dumating na parang isang slow-motion film. Bawat eksena ay tumutusok sa aking puso. Noong araw na iyon, malakas pa ako. Kaya kong buhatin ang 50 kilogram na sako ng semento nang mabilis. Isinang-alang ko ang buong sari-sari store ng pamilya para sa kanya na mamahala sa pag-asang siya'y magiging may-ari, mas maginhawa kaysa sa buhay ng kanyang ama. Bumalik ako bilang isang makasariling tao sa sarili kong pinaghirapan. Nakikita ko siyang sumisigaw, nakikita ko siyang gumagastos ng pera na parang tubig. Naniwala ako sa pilosopiya na luha ay dumadaloy pababa, ang bata ay umaasa sa ama, ang matanda ay umaasa sa anak. Akala ko ang pagbibigay ng lahat, ang pagbubuhos ng aking puso at kaluluwa ay magbubunga ng matamis na prutas, magbibigay ng lilim sa akin sa pagtanda. Ngunit nagkamali ako. Ang huling habilin ng aking asawa ay biglang umalingaw-ngaw sa aking tainga. Malinaw na parang nakaupo siya sa aking tabi. Mahal, ang pera ay kasing halaga ng laman ng tiyan. Kung mahal mo ang iyong anak, mahalin mo siya, ngunit huwag mong ibigay ang lahat sa kanya. Ang buhay ay mapait, itago mo ang kaunti para sa iyong sarili. Noong araw na iyon, binawi ko ang kanyang sinabi na para bang nag-aalala lang siya, nagpapalakad lang sa kanyang anak. Ngayon, nakaupo sa madilim na sulok na ito na may maruming damit na may mantsa ng tsaa na pagtanto ko ang aking kamangmangan. Hindi lang pera ang nawala sa akin, nawala na rin ang pinakaminimong paggalang na dapat matanggap ng isang tao. Pinunasan ko ang aking luha, hindi na ako umiiyak. Ang luha ng matanda ay walang silbi, nagdudulot lamang ito ng karagdagang pagkutya sa mga bata. Dahan-dahan akong lumakad papunta sa sulok kung saan ko inilagay ang lumang cabinet na gawa sa kahoy. Bahagya kong hinila ang cabinet palabas, sapat na para makita ang pangatlong tile sa sulok. Ang aking mga kuko, matigas at makapal dahil sa putik, ay bahagyang nagkayod sa gilid ng tile. Ito ay bumukas. Sa ilalim ng buhangin at manipis na patong, may maliit na lihim na hukay na aking ginawa at naroon na ito. Sa loob ay isang bakal na kahon na naglalaman ng mga kuki ng daisa na kulay asul, ang uri ng kahon na ibinibigay tuwing bagong taon 10 taon na ang nakalipas. Ang kahon ay kinakalawang, ngunit ang takip ay mahigpit na sarado. Nanginginig akong binuksan ang takip ng kahon, ang amoy ng lumang papel ay pumasok. Ang pinakapamilyar at pinakaligtas na amoy sa mundong ito. Sa loob ay walang cookie. Kinuha ko ang isang makapal at pulang-pula na notebook. Malinaw na nakasulat dito, Certificate of Land and Building Ownership. At sa unang pahina, ang malalaking letra na nakasulat ay bumungad sa akin, Mang Tio. Ako iyon, si Mang Tio, hindi si Lito, hindi si Maria. Sumunod ay 3 savings passbook. Hinaplos ko ang mga passbook, naramdaman ko ang tunay na kapangyarihan sa aking magaspang na kamay. Lumalabas na sa mahabang panahon, si Lito ay isa lamang mayaman sa papel. Nagmamaneho siya ng kotse, nakatira sa malaking bahay, sumisigaw sa mga empleyado, sumasalungat sa kanyang ama. Lahat ito ay batay sa pundasyon na ipinahiram ko sa kanya. Mayroon lamang siyang karapatang gumamit, ngunit ang karapatang magmay-ari, ang karapatang magpasya sa tunay na kapalaran ay nananatili sa kinakalawang na kahon ng Danisa. Siya ay nanghihiram ng kapangyarihan. Akala niya siya ay tigre, ngunit sa totoo lang, ako ang nagmamay-ari ng kagubatan. Gumagastos siya ng walang pakundangan, nagyayabang sa mundo, dahil akala niya ang kangintong minahan na ito ay walang hanggan at ang matandang tagapagpahiram na ito ay mananatiling isang hangal na suso na kanyang sasayawin.
Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa aking mga labi. Sa unang pagkakataon ngayong gabi, hindi na ako nakaramdam ng kalungkutan. Nakaramdam ako ng malamig na pagwawalang bahala. Tumingin ako sa direksyon ng pinto, sa pamamagitan ng kadiliman, patungo sa ikalawang palapag kung saan ang aking anak at manugang ay mahimbing na natutulog sa mainit na kumot. Siguradong sa oras na ito, siya ay nananaginip ng mga kumikitang kontrata, ng mga marangyang paglalakbay at iniisip na bukas ang matanda kong ama ay magiging malungkot muli at tahimik na maglilingkod sa kanya tulad ng dati. Nagkamali ka, anak ko. Hinagis mo ang mangkok ng kanin ko, binuhusan mo ako ng malamig na tubig, yapak mo ang aking huling dangal. Sige, hindi kita sasawayin, hindi kita sasaktan tulad noong bata ka pa. Gagawin ko ang isang bagay na mas simple. Babawiin ko ang lahat. Babawiin ko ang bawat sentimo. Kukunin ko ang bubong na nagpoprotekta sa iyo mula sa ulan at araw upang makita kung wala ang walang silbi kong ama na sumusuporta sa iyo. Sino ka sa magulo at mahirap na Manila na ito? Tignan natin kung kapag ang iyong wallet ay walang laman, ang iyong asawa ay ngingiti pa rin, ang iyong mga kaibigan ay pupurihin ka pa rin? Maingat kong inayos ang pulang notebook at ang ilang savings passbook sa kahon, mahigpit na isinara ang takip at ibinalik sa hukay, tinakpan ng tile. Magiging mahaba ang araw bukas, ngunit kailangan kong matulog ngayong gabi. Kailangan ko ng lakas dahil simula bukas, ang mabait at tahimik na Mang Tiyo ay mawawala na, mapapalitan ng isang lalaking naghahanda para sa katarungan para sa kanyang sariling buhay. May mala ng umaga, ang langit ng Manila ay malamig pa, ngunit ako ay gising na. Hindi dahil sa hirap matulog, kundi dahil ang aking dula ay kailangang magsimula ng perpekto. Kinuha ko ang walis na gawa sa hibla ng niyog at nagpunta sa bakuran upang walisin ang mga nalaglag na dahon ng aratiles. Ang tunog ng walis sa mga sahig na ceramic ay pantay-pantay at matiyaga. Diniligan ko ang ilang matatandang ornamental na halaman, pinili ang bawat may sakit na dahon, tulad ng dati. Isang matandang lalaki na nakakalimutan ang lahat, na hindi nakakapinsala, na umiikot lamang sa sulok ng bahay. Iyon ang nais kong makita nila. 7:30. Lumabas si Lito sa pinto. Nakasuot siya ng navy blue suit, makintab na sapatos na leather, may daladalang briefcase na gawa sa balat ng buwaya. Ang bagay na ipinagmamalaki niya na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso o daan-daang libong peso. Dumaan siya sa akin na parang dumaan sa poste. Walang pagbate. Walang tango, naniniwala pa rin siya na pagkatapos ng pagdidisiplina kagabi, ako ay natatakot at nagkukubli sa silid. Pinapagana niya ang makintab na kotse, ang tahimik na ugong ng makina ay lumilipad. Iniwan akong nakatayo sa gitna ng alikabok at amoy ng usok ng tambutso. Sinundan ko ang pulang buntot ng kotse habang ito'y nawawala sa kanto, bahagyang umangat ang aking labi. Umalis ka na anak, i-enjoy mo ang araw na ito, dahil ito ang huling araw na magiging hari ka. Sa sandaling nawala ang kotse, ang aking baluktot na likod ay umunat. Itinapon ko ang walis na gawa sa hibla ng niyog sa sulok ng bakuran. Pumasok ako sa silid, nilock ang pinto, kinuha mula sa ilalim ng lumang backpack ang isang kulay abo na suit. Ito ang tanging damit na pinatahi ko noong kasal ng mga kamag-anak noong nakaraang taon. Amoy na amoy ang mothballs, ngunit ito ang pinakadesente na mayroon ako. Hindi ako tumawag ng ride-hailing car. Naglakad ako hanggang sa dulo ng eskinita at sumakay ng tradisyonal na tricycle. Hindi ko nais na mag-iwan ng anumang digital trace sa cellphone ng aking manugang o anak. Ang mga taong naglagay ng tracker sa aking telepono sa dahilan na natatakot sila na baka maligaw ako. Ngunit ang totoo ay para bantayan ako. Sa head office ng bangko, ang aking kaibigan ay nagsalita ng may pagmamalaki. Ang bangko tuwing Lunes ng umaga ay puno ng tao. Ang aircon ay naglalabas ng tuyong hangin, amoy pera at papeles. Pumasok ako, ang aking probinsyanong anyo ay bahagyang nagpataka sa batang babaeng teller. Ngunit hindi ako nag-aalala. Diretso akong nagpunta sa mesa ng branch manager. Gusto kong makilala si Hong. Sinubukan akong pigilan ng teller,
Ngunit nakita ako ni Hong, ang branch manager, na tinulungan ko. 2 taon na ang nakalilipas noong bagong graduate pa siya. Mabilis siyang lumapit, masaya. Bakit po kayo nandito, Mang Tio? Kung may kailangan po kayo, tatawag na lang po kayo kay Lito? Hindi, pinutol ko siya. Ang boses ko ay malamig na parang tunog ng bakal na nagbabanggaan. Ngayon, para sa sarili ko ako nagtatrabaho, hindi siya kasama. Umupo ako sa leather chair, inilagay ang kupas na bag sa ibabaw ng salamin. Nakita ni Hong ang aking kilos, ang ngiti sa kanyang labi ay nawala. Naintindihan niya may masamang nangyayari. Hong, sabi ko, nakatingin sa kanyang mga mata. Gusto kong kanselahin ang lahat ng mga mandato, agad-agad. Nagulat si Hong. Lahat po, Mang Tio? Pati po ang mandato sa pagkuha ng interes sa savings? Pati po ang mandato sa pag-handle ng stocks sa ngalan ninyo na hawak ni Lito? Lahat, Maring, sabi ko. Putulin lahat. Wala na siyang karapatang pumirma para sa akin sa anumang bagay, kahit sa tissue paper. Ang hangin sa silid ay lumubha. Hindi naglakas loob si Hong na magtanong pa, mabilis siyang tumawag ng empleyado para dalhin ang mga dokumento. Ang tunog ng printer na tumatakbo, ang tunog ng pagtatatak ng selyo ay umalingaw-ngaw ng tuyo, matatag na parang tunog ng martilyo ng hukuman. Bawat pulang selyo na itinatak ay isang kadenang nagbubuklod sa akin sa aking hindi mapagmahal na anak na naputol. Sunod ang mga savings passbook. 3 passbook na kinuha ko mula sa kahon ng Danisa kagabi ay inilagay sa mesa. I-withdraw mo lahat para sa akin, utos ko. Ilipat ang buong principal at interes sa bagong account na ito. Nagbigay ako ng account number mula sa isang kakumpetensyang bangko kung saan walang relasyon si Lito. Tiningnan ng teller ang numero sa screen, nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinasagawa ang transfer. Marahil ay hindi niya inaasahan na ang matandang nakasuot ng lumang suit na amoy mothballs ay may hawak na ganoong kalaking halaga ng pera. Tapos na po, Mang Tio, ibinigay ni Hong ang resibo sa akin. Ang kanyang mapag-aalalang tingin, Mang Tio, malalaman agad ito ni Lito. Sana nga malaman niya. Tumayo ako at inilagay ang resibo sa bulsa sa loob ng aking suit, malapit sa aking dibdib. Salamat sa iyo, ngunit hindi pa tapos ang aking trabaho. Pagkaalis ko sa bangko, dumiretso ako sa City Hall. Nagsumite ako ng report ng pagkawala ng titulo ng lupa, ang titulo na sa totoo lang ay tahimik na nakahiga sa ilalim ng mga tile sa aking silid. Gusto niyo po bang gumawa ng bago, Mang Tio? Tanong ng land official. Hindi, gusto ko lang i-report ang pagkawala at humiling ng pagpigil sa lahat ng transaksyon ng paglilipat, pagmortgage o pagbibigay kaugnay sa lupang ito habang hinihintay ang pagbibigay ng bagong titulo. Nagsinungaling ako nang walang tigil. Natatakot akong manakaw ito ng mga magnanakaw at ipagadye. Ang magnanakaw na iyon ay walang iba kundi ang aking anak. Sa pagtanggap ng aplikasyong ito at pag-update nito sa sistema, kahit anong paraan pa ang gawin ni Lito, kahit gumawa siya ng pekeng dokumento o gamitin ang dati niyang reputasyon para manloko ng mga tao, sa legal na aspeto, ang bahay ay na-freeze na. Ito ay magiging isang hindi gumagalaw na bloke ng semento, hindi na mababago sa pera. Paglabas ko sa gate ng City Hall, 11:00 ng umaga na. Ang nakakapasong araw ng Manila ay bumubuhos sa aspalto, ngunit sa aking puso nakaramdam ako ng kaginhawaan. Dumaan ako sa isang paboritong karinderya sa gilid ng kalsada kung saan ako madalas kumain ng mabilis pagkatapos ng mga biyahe ng aking tricycle. 10 taon na ang nakalipas. Isang espesyal na pansit na maraming karne, dagdagan ng poached egg, malakas kong tawag. Ang boses ay malakas at masigla, malayo sa mahinang tinig na humihingi ng kanin kagabi. Ang naguusok na mangkok ng pansit ay dinala. Malinaw ang sabaw, pula at sariwa ang baka, berde ang sibuyas. Kumuha ako ng isang kutsara ng sabaw, hininga ng malakas. Ang malakas na tamis ay kumalat sa aking dila. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, kumain ako ng pagkain gamit ang sarili kong pera. Hindi ko kailangang tingnan ang mukha ng sinuman.
Hindi ko kailangang hulaan ang ugali ng aking manugang. Hindi ko kailangang marinig ang mga patagong panalait. Kumain ako ng dahan-dahan, tinikman ang bawat hibla ng pansit. Hindi lang ito pagkain, ito ang lasa ng kalayaan. Kinuha ko mula sa aking wallet ang bagong 1,000 Philippine peso bill, hindi na kailangan ng sukli. Ang matandang kuripot, nag-iipon ng bawat barya para sa anak kahapon ay namatay na. Ang taong nakaupo dito ngayon ay si Mang Tio na muling nakuha ang kontrol sa kanyang buhay. At ito pa lamang ang simula. Pagkatapos ng pansit ng kalayaan, hindi ako agad umuwi. Mayroon pa akong mahalagang gagawin, isang bagay na ang mga matatandang sundalo na tulad ko ay matagal nang alam. Paghahanda ng paraan ng pagtakas. Ang pera sa bangko ay numero, legal. Ngunit kapag nangyari ang krisis, kapag kailangan mong gumalaw ng mabilis at magtago, ang pera ay pasanin, habang ang mga numero ay hindi nakikita. Tanging ginto. Ang malamig at makapangyarihang metal na iyon ang tunay na pasaporte para sa lahat ng paglalakbay. Sumakay ako ng tricycle at nagpunta sa Divisoria Market sa Distrito 11. Hindi ako pumasok sa isang malaking tindahan para bilhin lahat. Hinati ko ito. Bumili ako ng 2 gramo sa tindahan na ito, 3 gramo sa tindahan na iyon. Pinili ko lamang ang 99.99 na purong gintong singsing, uri na may matibay na plastik na pambalot na kumikinang sa aking magaspang na kamay. 10 tael ng ginto. Katumbas ng humigit kumulang 10 SJC tael ng ginto sa Vietnam. Maaaring i-convert sa unit ng pagsukat ng ginto sa Pilipinas. Halimbawa, 100 gramo. Ito ang lahat ng cash na nauna kong binuo at itinago. Kasama ang kaunting interes na hinihiling ko sa bangko na bayaran agad sa counter. Pumasok ako sa isang tindahan, bumili ng sewing kit at maliit na gunting. Pagdating sa bahay, ang mansion ay tahimik pa rin. Ang manugang ay nag-spa, ang apo ay nag-aaral. Sumiksik ako sa lungga sa ilalim ng hagdan, nilock ang pinto. Sa ilalim ng mahinang dilaw na ilaw, kinuha ko ang lumang khaki jacket. Ang unipormeng militar na isinusuot ko kapag nagwawalis ng mga dahon at sinimulan ko ang trabaho bilang isang sapilitang modelo. Binuksan ko ang tahi ng jacket, ipinasok ang bawat piraso ng ginto dito at maingat na tinahi. Bawat tusok ng karayom sa makapal na tela ay parang pagtusok sa aking huling koneksyon sa pamilyang ito. Pagkatapos ay ang ilalim ng lumang canvas backpack. Nagpalakas ako ng dagdag na layer ng tela sa loob, naglalagay ng ginto sa pagitan. Ang jacket at ang backpack ay mabigat na ngayon, ngunit ito ang bigat ng kapayapaan. Pagkatapos, naghanda ako ng isang maliit na dula sa mesa. Kumuha ako ng ilang bitamina para sa utak, binuo ang mga tableta, itinapon sa banyo at pinindot ang flush, iniwan lamang ang mga walang laman na aluminum blister pack na nakakalat sa mesa, sa tabi ng isang magulong piraso ng papel na may paulit-ulit na pangalan ng mga namatay. Nais kong isipin nila na nagsisimula na akong maging bingi. Nais kong maniwala sila na ang kanilang ama ay nahuhulog sa demensya, sa pagkalimot. Dahil kapag iniisip ng kalaban na ang kanilang kaaway ay isang matandang nawala ng isip, babawasan nila ang kanilang pagbabantay. Hindi nila kailanman magugulat na ang matandang nalilito ay nagko-compute ng bawat galaw na kasing talim ng kutsilyo. Ang aking destinasyon ay naitakda sa aking isipan mula kagabi. Vegan. Hindi iyon isang maingay na paraiso ng turista. Iyon ang lugar kung saan 40 taon na ang nakalilipas ang aking unit ay nagkampo. Isang liblib na look sa bataan kung saan ang dagat ay asul na asul, kung saan may mga batong parang taingan ng pusa at mga simpleng mangingisda na hindi pa nalalasahan ang pandaraya ng pera ng lungsod. Ang gastos sa pamumuhay doon ay napakamura at pinakamahalaga. Walang nakakaalam kung sino si Mang Tio, ang ama ni Lito, ang tanyag na si Lito. Sinimulan kong ipunin ang aking mga gamit. Ang aking wardrobe ay puno ng mga lumang damit, ngunit hindi ako nagdala ng marami. Iniwan ko ang mga branded na polo shirt na binili ng aking manugang para sa Pasko. Ang mga mamahaling tela ngunit Makati. Binili lamang para magkaroon siya ng litrato para i-post sa Facebook
upang ipakita ang kanyang pagiging anak. Kinuha ko lamang ang mga kabilang sa aking kaluluwa. Una ang larawan ng aking asawa sa altar. Maingat ko itong binalot sa lana, inilagay sa gitna ng pinakamalambot na damit. Samahan mo ako, bulong ko. Maiwan dito, malamig din ang insenso na ititigil nila. Sumunod ang lumang Sony radio na kasing laki ng ladrilyo, ang tanging bagay na nagpapahintulot sa akin na makinig sa balita bawat gabi nang hindi kailangang tingnan ang walang kaluluwang screen ng tablet. At sa wakas, ang T-set na may basag na spout. Isang souvenir mula sa isang namatay na kaibigang sundalo. Iyon lang, 65 taong buhay, nakabalot sa isang lumang backpack na puno ng ginto at alaala. Dumating ang gabi, ang ugong ng makina ng kotse sa labas ng gate ay nagpapahiwatig na ang hari ay umuwi na. Mabilis na pumasok sa bahay, ang mga paa ay nag-aalinlangan, ang amoy ng mamahaling alak ay bumabaho sa buong sala, ang mukha niya ay pula, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng may kapanglawan. Tumama ako, malaki ang nakuha ko. Sumigaw siya, itinapon ang briefcase sa sopa. Maria, lumabas ka at tingnan mo. Nakakuha ako ng malaking kontrata para sa materyales para sa isang high-end condominium project. Sa pagkakataong ito ay siguradong kikita tayo ng malaki. Si Maria ay tumakbo palabas. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng marinig ang salitang pera. Nagyakapan silang dalawa at tumawa ng malakas. Naglalarawan ng hinaharap ng pagbili ng Hermes bag, pagpapalit ng Mercedes car. Si Lito ay umalis na parang nalalasing patungo sa kusina para uminom ng tubig. Habang dumadaan sa aking silid, ang kanyang paa ay tumama sa basket na aking inilagay sa sulok ng pader. Buwisit na basura. Itinapon niya ang basket sa dingding gamit ang paa. Ang tunog ng pamalo ng nipamat ay tuyo. Ibinubulalas niya ng bahagya ang sumpa. Sa ganito kalaking bahay na may malawak na pinto, lagi pa ring naglalagay ng mga lumang gamit na probinsyano. Sa susunod, itapon lahat para hindi na makita. Hindi niya tiningnan ang aking nakasaradong pinto. Hindi niya alam na ako ay nakaupo sa kadiliman, ilang hakbang lamang ang layo sa kanya, tahimik na pinapanood ang lahat. Hindi ako nagagalit. Nakapagtataka, hindi na ako nagagalit. Tinitingnan ko ang kanyang nakakalasing na paglalakad na puno ng kayabangan, ang paraan ng pagpalo niya sa dibdib na ipinagmamalaki ang isang hinaharap na, sa tingin niya ay hawak na niya. Siya ay nakatayo sa gilid ng bangin at iniisip na ito ang tuktok ng bundok. Ginagastos niya ang mga ilusyong pera sa isang account na binawi ko na. Sa makapal na kadiliman sa ilalim ng hagdan, napangiti ako, isang ngiti na walang tunog. Ngumiti ka lang anak ko. Isip ko, i-enjoy mo ang gabing ito. Mangarap ka tungkol sa mga branded na bag at mamahaling sasakyan. Dahil kapag sumikat ang araw bukas, ang tanging maghihintay sa iyo ay isang malaking kawalan at mga hindi kailanman mababayarang mga bill. Ang kuliglig ay nagbuhos na ng balat. Ang natitira ay ang tuyo at walang laman na balat lamang. Kinabukasan, habang ang amoy ng alak ay nananatili pa sa hininga ni Lito na natutulog sa itaas, ako ay nakaupo sa harap ni Min sa opisina ng kanyang abogado. Si Min ay 5 taong mas bata sa akin, isang malapit na kaibigan mula noong kami ay mahirap pa, naghahati ng isang tinapay. Ngayon, ang kanyang buhok ay naging puti na, nagsusuot ng salamin, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing talim pa rin noong dati. Tiningnan niya ako, ang lumang suwit, ang magaspang na mga kamay na magkakasama sa ibabaw ng mesa na gawa sa mahogany at huminga ng malalim. Mang Tio, sigurado ka na ba? Kapag nagawa mo na ito, hindi ka na makakabalik. Sumipsip ako ng mainit na tsaa, ang mapait na lasa ay kumalat sa aking dila, nagpapalamig sa aking tuyong lalamunan. Hindi ako babalik, Min. Dahil sa likod ko ay wala ng bahay, kundi bangin na. Itinulak ko ang folder na inihanda ko sa buong gabi. Hindi ito testamento, hindi pa ako patay at hindi ko rin balak mamatay agad para pasayahin sila. Gusto kong gawin ang mga pamamaraan sa pagtitiwala ng pamamahala ng ari-arian. Ang bahay na ito sa harap ng kalsada, sabi ko, ang boses ko ay malinaw at malamig na parang tunog ng martilyo.
Ibinibigay ko ang buong karapatan sa pamamahala at paggamit sa isang pandaigdigang kumpanya sa real estate, ang kasosyo mo. Gumawa ka ng kontrata ngayon. Tumingala si Min sa akin sa ibabaw ng kanyang salamin. Ano ang mga tuntunin, Mang Tiyo? Simple lang, sagot ko. Ang mga kasalukuyang naninirahan, ibig sabihin ang pamilya ni Lito, ay hindi na maaaring manirahan ng libre. Mayroon silang prioridad na magrenta. Ang halaga ng upa ay ayon sa merkado, 29,000 peso bawat buwan, ang kontrata ay 6 na buwan bawat isa. Ang bayad sa upa ay direktang ililipat sa aking retirement account. Napatigil si Min, ang panulat ay nakalutang sa papel. Mang Tiyo, si Lito ay may mga utang. Saan niya kukunin ang 25,000 peso bawat buwan? Hindi ba't dinidirekta mo siya sa wala? Tumawa ako ng mapait, sagot ko. Itinulak hanggang sa katapusan. Nakita mo ba noong ibinuhos niya ang baso ng tsaa sa mukha ng kanyang ama, inisip ba niya ang karangalan ko? Palagi siyang nagmamalaki na siya ay isang matagumpay na negosyante. Tumingin ako sa malayo sa bintana. Ang 20,000 peso ay maliit na halaga lamang para sa kanya. Ayon sa sinabi, kung hindi niya ito mabayaran, ibig sabihin ay puro hangin lang siya. At kung walang pera, huwag manirahan sa malaking bahay. Batas ng merkado, isulat mo lang. Kung hindi magbayad, paalisin pagkatapos ng 3 araw, walang exemption. Tumango si Min nang hindi na nagsasalita. Ang tunog ng keyboard ay nagkakagulo sa tahimik na silid. Bawat salita na lumalabas sa screen ay bawat hampas ng kutsilyo. Ako mismo ang pumutol sa umbilical cord na bumabalot sa aking malaking anak. Pagkatapos pumirma ng kontrata sa pagtitiwala, humingi ako kay Min ng isang puting papel at isang panulat. Matagal na akong hindi nagsusulat ng liham. Nanginginig ang aking mga kamay, ang mga hindi maayos na linya ay parang mga gumagapang na lupa. Ngunit bawat salita na isinusulat ko ay puno ng talas. Hindi ito isang liham ng paalam na puno ng luha mula sa isang ama na nagpapanggap na mahina at umalis dahil sa galit. Hindi. Ito ay isang akusasyon. Hinagis mo ang baso ng ama mo sa mukha niya dahil hindi siya kapakipakinabang. Puro ka lang humihingi. Sinabi mong matanda na ako at puro lang ako humihingi. Tama ka, matanda na ako, ngunit nakalimutan mo ang isang bagay. Ang perang ginagastos mo, ang bahay na tinitirhan mo, ang reputasyon na mayroon ka ay mula sa dugo at pawis ng matandang ito. Palagi mong gusto ang kalayaan, gusto mong patunayan na mas magaling ka kaysa sa iyong ama. Ngayon, binibigyan kita ng pagkakataong iyon. Binawi ko ang mga bagay na para sa akin. Mula ngayon, wala nang buhay na ATM na nagngangalang Mang Tiyo. Tumayo ka sa sarili mong mga paa. Kung madapa ka, ito ay dahil mahina ka, hindi dahil hindi kita sinuportahan. Huwag mo akong hanapin. Kapag nabasa mo ang mga salitang ito, wala na ako sa lugar na hindi maaabot ng iyong peking paggalang. Tinupi ko ang liham, inilagay sa isang puting sobre, selyado ang mga gilid. Ibinigay ko ito kay Min. Kunin mo ito. Mang Tiyo, kailan ko ito ibibigay sa kanya? Tanong ni Min. Hawak ang sobre na parang humahawak ng bomba. Tinitingnan ko ang orasan, 10:00 ng umaga na ngayon. Eksaktong 1 linggo pa, utos ko. Huwag mong ibigay agad. Hayaan mo siyang maranasan ang pakiramdam ng pagkalito kapag hindi niya ako mahanap. Hayaan mo siyang halughugin ang bahay para sa titulo ng lupa at makita ang walang laman na kahon. Hayaan mo siyang maghanap ng pera sa lahat ng dako at ma-reject. Kapag umabot na sa rurok ang kanyang kawalan ng pag-asa, kapag naintindihan niya kung ano ang ibig sabihin ng maging walang-wala, saka ka pumunta. Bakit kailangang maging malupit na ganito? Ang mga mata ni Min ay nagdurusa. Tumayo ako at inayos ang kwelyo ng suit. Mayroon siyang nasirang pagkatao, Min. Kailangang putulin ang bulok na bahagi ng may matinding sakit para mailigtas ang natitirang bahagi ng pagkatao. Nakipagkamay ako sa aking matandang kaibigan sa huling pagkakataon at lumabas sa opisina. Ang araw ay hindi pa mainit, ngunit magaan ang aking pakiramdam. Sumakay ako ng tricycle papunta sa bus terminal. Ang bus terminal ay maingay at magulo. Amoy diesel, amoy pawis ng mga tao na nagsisiksikan.
Ngunit para sa akin sa ngayon, ito ang amoy ng simula. Naglakad ako sa gitna ng mga tao patungo sa ticket counter. Isang bed para sa Nintuan, please. Ang watermarker ng umaga bukas. Ang ticket seller ay nagbigay sa akin ng maputlang berdeng ticket. Hawak ko ito sa aking kamay, hinaplos ang inscription na Manila, Vegan. Hindi lamang ito tiket ng bus, ito ay isang pasaporte na nagpapalaya sa akin mula sa bilangguan na tinatawag na pamilya. Ito ang susi na magbubukas ng pinto ng kalayaan na nawala ko sa loob ng ilang dekada dahil sa dalawang salita, sakripisyo. Itinago ko ang tiket sa aking wallet, katabi ng mga gintong piraso na maingat kong tinahi. Isang gabi na lamang. Huling gabi sa bahay na iyon. Maglalaro ako ng aking papel hanggang sa pagdating ng umaga, si Mang Tio ay mawawala na parang usok, iiwan lamang ang isang malakas na bagyo para sa mga may iwan. 3 Mart ng umaga, ang bahay ay tahimik na parang isang malaking puntod. Ang hangin ay siksik, tanging ang tunog ng aircon mula sa mga silid sa itaas ang naririnig na mahina. Ang tunog ng walang malasakit na kasiyahan na aking pinagbayaran sa loob ng maraming taon. Hindi ako makatulog at hindi ko rin kailangan matulog. Ito ang huling gabi na hihiga ako sa ilalim ng bubong na ito. Bumangon ako, hindi ko binuksan ang ilaw, tahimik na naghanap sa pamilyar na kadiliman. Ang tiket ng bus papuntang Bigan ay nakatiklop sa aking dibdib, malapit sa aking puso na tumitibok ng kakaibang normal. Lumapit ako sa altar na nakalagay sa pinakaprominenteng sulok ng sala. Kumuha ako ng 3 piraso ng insenso, sinindihan, ang pulang apoy ay nagliliyab sa kadiliman ng gabi, naglalabas ng manipis na puting usok, mabango at malumanay na amoy ng insenso. Isinaksak ko ang insenso sa incense burner, nagdasal ng nakataas ang mga kamay. Tatay, nanay, aking asawa. Bulong ko, ang boses ko ay nahihirapan sa aking lalamunan ngunit hindi nanginginig. Paumanhin, kailangan ko nang umalis. Ang bahay na ito ay ang aking buhay na pinaghirapan, ang lugar kung saan ako magdarasal para sa mga ninuno hanggang sa aking huling hininga. Ngunit ngayon, ito ay masyadong malamig. Hindi na ito bahay, ito ay isang makina na dumudurog sa aking dangal. Tiningnan ko ang larawan ng aking asawa sa pamamagitan ng manipis na usok, siya ay nakangiti pa rin. Siguro naiintindihan niya, baka nahuhuli niya ako kung bakit ngayon lang ako nagising. Uuwi na ako, asawa ko, kasama ka sa aking backpack. Manatili ka dito, kumakain at umiinom sila habang ang insenso mo ay nananatiling malamig. Sobrang lungkot ko. Yumuko ako muli at umalis nang hindi lumingon sa altar. Ang mga ninuno ay nasa puso, hindi sa walang kaluluwang bahay na ito. Bumalik ako sa silid sa ilalim ng hagdan, ang walang laman na silid. Ang pinakamahalagang bagay, ginto, papeles, alaala, ay nasa loob na ng lumang backpack at makapal na jacket. Kinuha ko ang walis at nilinis muli ang sahig. Nilinis ko ang wooden shelf, inayos ang banig. Ang kumot ng militar ay tupi ko ng parisukat na parang brick, inilagay ng maayos sa ulo ng kama. Iyon ay ugali ng isang sundalo at paggalang din ng isang ama. Umalis ako hindi bilang isang maruming takas. Umalis ako ng may dignidad at kalinisan. Nais kong kapag binuksan nila ang pinto ng silid na ito, makikita nila ang nakakakilabot na kaayusan, hindi ang tambak ng basura ng isang nalilimutang matanda. 3:45. Ipinasan ko ang backpack sa aking balikat. Ang bigat ng denutael ng ginto ay bumaba ngunit ang aking mga paa ay magaan. Dahan-dahan akong umakyat sa hagdan. Ang malamig na marmol na hagdan ay dumampi sa aking mga paa. Tumayo ako sa harap ng pinto ng silid tulugan ng mag-asawang Lito sa ikalawang palapag. Sa loob, ang kanyang paghilik ay maririnig ng pantay-pantay. Natutulog siya ng mahimbing. Siguro nananaginip siya ng mga kumikitang kontrata, ng mga marangyang pagdiriwang na plano niyang gawin bukas. Hindi niya alam na ang pundasyon sa ilalim ng kanyang mga paa ay nabura na at siya ay nakalutang sa kawalan. Isang iglap ng kalungkutan ang dumaan sa aking puso. Siya pa rin ang aking anak. Ang larawan ng batang si Bibo na 3 taong gulang na tumatawag na nga papa ay lumitaw ng malabo.
Ngunit agad, ang malamig na tsaa noong isang araw ay bumalik, pinapatay ang lahat ng kahinaan. Ang kanyang mapanlait na tingin, ang pagwawalang bahala ng kanyang asawa, ang kawalan ng damdamin ng aking apo. Hindi, sinabi ko sa aking sarili, nagngangalit ang aking mga ngipin. Ang pagkaawa sa iyo ngayon ay makakasira sa iyo habang buhay. Hindi kita iiwan, Lito. Tinuturuan kita ng pinakamalaking aral ng isang lalaki. Tumayo sa sarili mong mga paa. Hindi ako kumatok, hindi ako nag-iwan ng anumang mensahe maliban sa liham na ipinadala ko sa abogado. Ang aking katahimikan ngayon ang pinakamalaking paalam. Bumaba ako sa ibaba. Ang malaking rolling door ay humarang sa daanan. Kahapon ng hapon, habang wala sila, palihim kong nilagyan ng grasa ang riles at ang kadena. Pinindot ko ang manual unlock button, dahan-dahang hinila ang kadena. Ang pinto ay umangat ng bahagya, walang tunog na pagkaluskos, walang tunog na pag-ugong. Makinis at tahimik, tulad ng aking plano sa pagtakas. Ang siwang ng pinto ay unti-unting lumalaki, nagpapakita ng kalsada na nahahawaan ng dilaw na ilaw ng poste. Ang hangin sa gabi ay humihip na nagdadala ng hininga ng lungsod ng Manila bago mag-umaga. Malamig na kalayaan. Yumuko ako at dumaan sa makitid na siwang ng pinto na sapat lamang para makalusot. Pagkatapos ay maingat na isinara ito. Click! Ang tunog ng pag-lock ng latch ay mahina. Nakatayo ako sa bangketa, tinitingnan ang 3 palapag na bahay na nakatayo sa kadiliman ng gabi. Maganda ito. Ngunit parang isang maluho na nitso na kulungan ng mga walang kaluluwang kaluluwa kaysa sa isang tahanan. Paalam. Bulong ko pagkatapos ay tumalikod at naglakad. Walang tao ang kalsada. Ang aking anino ay nakahiga sa ilalim ng mahinang ilaw ng poste. Isang maliit na matanda na nakasuot ng lumang backpack, naglalakad ng mahaba at matatag patungo sa interseksyon upang sumakay ng tricycle. 4:15. Nakaupo na ako sa isang dekalidad na bus na may kama. Ang amoy ng aircon na nahalo sa amoy ng artificial leather ay pumasok sa aking ilong, ang amoy ng malalayong biyahe. Nagsimulang umalis ang bus mula sa bus terminal at pumasok sa kadiliman. Habang umaakyat ang bus sa tulay ng Manila, ang mga ilaw ng lungsod ay unti-unting lumalayo, kumikinang at kakaiba. Kinuha ko mula sa aking bulsa ang lumang cellphone. Ito ang nag-iisang linya ng komunikasyon na natitira. Binuksan ko ang likod, inalis ang baterya at pagkatapos ay hinugot ang maliit na SIM card. Ang SIM card na ito ay naglalaman ng kanyang numero sa loob ng maraming taon, nagpadala ng mga tawag na humihingi ng pera, mga walang kabuluhang pangako, at maging ng walang malasakit na katahimikan. Binuksan ko ang bintana ng bus, ang hangin ay malakas at maingay. Itinaas ko ang aking kamay, ang SIM card ay lumipad palabas, nahulog sa maitim na ilog sa ibaba o nabasag sa ilalim ng gulong ng truck. Katapusan, ang huling kadena ay naputol. Isinara ko ang bintana, humiga sa upuan, hinila ang manipis na kumot para ipatong sa aking dibdib. Ang ugong ng makina ng bus ay parang awit ng pagpapatulog. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, isang tunay na mapayapang pagtulog ang dumarating. Bukas kapag sumikat ang araw, si Lito ay magigising sa isang ganap na bagong mundo. At ako, magigising ako sa tabi ng dagat, isang bagong Mang Tio. Paglipat ng eksena sa pagbubukang liwayway sa Vigan, Pilipinas, si Mang Tio ay nagigising na may kapayapaan sa kanyang mukha. Naiwan ang Manila sa likuran, ang nakaraan ay naiwan sa likuran. Ang bus ay mabilis na tumakbo. 7 ng umaga, habang ang bus ay pumasok sa teritoryo ng Panay Island, sinalubong ang unang sinag ng araw sa dagat na dumaan sa bintana. Sa Manila, ang bagyong aking iniwan ay nagsimulang bumangon. Hindi ko kailangang naroon para masaksihan ito. Naranasan ko na sila ng sapat na katagal para malaman ang kanilang mga ugali, ang kanilang mga pagkunot ng noo, ang kanilang mga mapagmataas na reaksyon. Isinara ko ang aking mga mata, ipinatong ang aking ulo sa upuan at ang pelikula ng kaguluhan ay nagsimulang tumakbo sa aking isipan. Malinaw na parang nakatayo ako sa tabi nila.
Sa umagang ito walang amoy ng kumukulong tubig para sa kape. Walang tunog ng pagkalansing ng aking paglalakad sa aso para sa paglilinis. Ang hindi pangkaraniwang katahimikan ng bahay ay tiyak na nagising kay Maria. Bababa siya sa kusina, ang kanyang mukha ay namamaga sa gutom, bibig niya ay malakas na nagsasalita. Nasaan si tatay? Bakit hindi ka bumili ng lugaw ngayong umaga? At kapag nakita niya ang walang laman na silid sa ilalim ng hagdan, malinis hanggang sa nakakakilabot, ang unang reaksyon nila ay hindi pag-aalala, kundi pagkayamot. Si Lito ay bumaba, habang inaayos ang kanyang suit jacket at tumatawa ng may pagkutya. Ang kanyang kalahating ngiting pagtawa na madalas niyang gamitin kapag nalulungkot ako tungkol sa pera. Hay nako, baka nagtatampo na naman si tatay at pumunta sa bahay ni Uncle Tu sa Quezon City ng ilang araw. Iwagayway niya ang kanyang kamay, ang kanyang boses ay mapagmataas. Ang ugali ng matatanda ay mahilig maging maselan para maaliw. Pabayaan mo siya, mauubusan siya ng pera, darating siya pagkatapos gutom. Siya ay lubos na naniniwala dito. Dahil sa kanyang pananaw, ako ay isang parasitikong baging na hindi mabubuhay ng walang puno tulad niya. Nalilimutan niya kung sino ang ugat, kung sino ang sanga. Sige na, buong pamilya, kumain tayo sa labas. Ngayong araw na ito, nakakuha ako ng malaking kontrata, kailangan nating ipagdiwang. Magagalak niyang ipapahayag, iwagayway ang kanyang kamay, paaalisin ang hindi komportabling pakiramdam ng kawalan sa bahay. Ang kotse ay muling umandar, ang marangyang Chinese restaurant sa Distrito 1, malamig at kaaya-aya. Ang mga empleyado ay yumukod ng malalim upang batiin si Lito, si Maria. Nag-order sila ng maraming pagkain, dumplings, siomai, roasted duck, mga pagkaing hindi ko kailanman naisip na gumastos ng pera para kumain ng busog. At pagkatapos, darating ang sandali ng kapalaran. Kapag binabayaran ang bill na 23,000 Philippine peso, humigit kumulang 460 USD, kukunin ni Lito ang kanyang alligator leather wallet. Magalang na kinuha ang makapangyarihang itim na platinum credit card gamit ang 2 daliri. Ang card na palagi niyang ipinagmamalaki sa kanyang mga kaibigan ay may walang limitasyon. Ngunit nakalimutan niya o sinadyang hindi pansinin na ito ay isang supplementary card. Supplementary card na nakakonekta sa aking pangunahing account. Ang cashier na si Thungan ay nag-swipe ng card, ang POS machine ay nag-beep-beep at pagkatapos ay tumahimik. Kumikislap ang pulang ilaw. Paumanhin po, sir, hindi po tinanggap ang card. Ang babae ay nagsalita ng mahina. Magalang. Paano hindi matatanggap? I-swipe mo ulit. Siguro sira ang makina. Si Lito ay kumunot ang noo, ang kanyang boses ay galit. Ang pagmamalaki ng isang negosyante ay hindi nagpapahintulot sa kanya na tanggapin ang pagtanggi sa pagbabayad sa harap ng kanyang asawa, mga anak at mga empleyado ng restaurant. Sinubukan muli ng babae, gayon pa rin. Mayroon pa po ba kayong ibang card? Ang sistema ay nagpapakita na nakalock ang card o kulang sa balanse. Ang mukha ni Lito ay nagsisimulang mag-init. Kumuha siya ng pangalawang card at pagkatapos ay pangatlong card. Lahat sila ay supplementary card na ginawa ko para sa kanya para sa kaginhawahan ng paggastos ng pamilya. Nabigo ang transaksyon, tinanggihan ang pagbabayad. Ang mga malamig na salita na lumalabas sa screen ng POS machine ay parang sunod-sunod na sampal sa kanyang mukha. Si Maria ay nagsimulang tumingin sa kanyang asawa nang may pagdududa. Ang mga customer sa katabing mesa ay nagsimulang tumingin at magbulungan. Ang kanyang walang saysay na pagmamalaki ay hinuhubaran ng lantad sa harap ng maraming tao. Si Lito ay pinagpapawisan ng malamig, mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono, tinawagan ang hotline ng bangko. Sumigaw siya sa telepono, sinusubukang iligtas ang kanyang huling kapangyarihan. Bakit hindi gumagana ang card ko? Anong uri ng negosyo ang ginagawa ninyo? Ako ay isang VIP customer. At sa kabilang linya, ang boses ng call center agent ay maririnig, propesyonal, ngunit malupit na parang hatol. Sir, ang pangunahing may-ari ng card,
si G. Mangtio, ay pumunta sa counter kahapon upang kanselahin ang lahat ng supplementary card at i-withdraw ang lahat ng balanse. Sa kasalukuyan, ang mga card na nakapangalan sa iyo ay wala ng bisa. Ang telepono ay dumulas mula sa kamay ni Lito, nahulog sa mesa at nag-clack. Pangunahing may-ari ng card, si G. Mangtio. Ang pangalang ito na palagi niyang minamaliit, ang pangalan ng walang saysay na matanda, ngayon ay ang may hawak ng kapangyarihan ng buhay at kamatayan ng kanyang wallet. Wala siyang pera, nabubuhay siya gamit ang mga card, gamit ang pekeng reputasyon. Sa huli, si Maria ay napilitang ilabas mula sa kanyang bag ang ilang kupas na pera para bayaran ng pagkain habang bumubulong ng mga sumpa. Sa paglalakbay pa uwi, ang hangin sa loob ng sasakyan ay tiyak na siksik na parang tingga, walang nagsasalita sa isa't isa. Ang malabong takot ay nagsisimulang kumalat. Pagdating sa bahay, hindi na napigilan ni Lito ang kanyang pekeng pagiging kalmado. Tumakbo siya sa loob ng bahay na parang mabangis na hayop. Titulo ng lupa, kailangan kong mahanap ang titulo ng lupa. Ito lamang ang nasa isip niya. Kailangan niya ng pera, kailangan niyang i-mortgage ang bahay upang makabawi sa mga utang na tumatawag sa kanya. Tumakbo siya sa aking silid, hinalughog ang aparador, binaligtad ang banig, inubos ang mga kumot ng militar na maayos kong tinupi. Ang malinis na silid na iniwan ko ay naging isang magulong battlefield sa isang iglap. At pagkatapos ay nahanap niya ang maluwag na tile sa sulok. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab, binuksan niya ang tile. Ang lihim na hukay ay lumitaw. Ang kahon ng Denisa cookie ay naroon pa rin. Nanginginig na kinuha ni Lito ang mabigat na kahon. Ito ay napakagaan. Binuksan niya ang takip ng kahon. Walang laman. Walang titulo ng lupa, walang savings passbook, tanging hangin at ang amoy ng kalawang ng lumang metal. Umupo si Lito sa sahig. Ang kanyang kamay ay mahigpit pa ring nakahawak sa walang laman na kahon. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng walang damdamin. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang kahulugan ng dalawang salita. Walang-wala. Ang kanyang buhay na ATM ay hindi lamang nawala. Ang ATM na iyon ay nagdala ng PIN code, ng kuryente, at maging ng pundasyon ng bahay kung saan siya nakatayo. Sa bus na may kama, bahagya akong napangiti, hinila ang kumot sa aking dibdib. Maligayang pagdating sa totoong mundo, anak ko. Ang laro ay nagsisimula pa lamang. Ang katahimikan sa silid na may walang laman na kahon ng Danisa ay hindi nagtagal. Ito ay parang ang katahimikan bago dumating ang bagyo, winawasak ang makintab na balat na pinaghirapan ni Lito na iguhit sa mahabang panahon. Ang balita sa mundo ng negosyo ay kumalat ng mas mabilis kaysa sa apoy. Ang pagbangkarote ng isang malaking negosyante na binansagan ng bangko, ang pag-withdraw ng mga pondo, ang pagkansela ng mandato ay parang amoy ng masarap na pagkain na kumakalat sa karagatan na puno ng mga pating. At ang mga pating na iyon, ang mga nagpapautang, ang mga loan shark, ang mga madiskarteng kasosyo sa negosyo ay nagsimulang makaamoy ng pagbagsak. Pagdating ng tanghali, ang bahay sa harap ng kalsada na dating ipinagmamalaki niya ay nayanig. Malinaw kong naiisip ang eksena. Ang tunog ng malakas na pagkatok sa pinto ay hindi na tunog ng magalang na pagkatok ng mga bisita. Ito ay ang tunog ng paghingi, ng pagbabanta. Mga lalaking may tattoo, mukhang mabangis. Ang mga taong dating pinapalakpak ni Lito at tinawag na kapatid sa mga inuman ay nakatayo ngayon ng siksikan sa harap ng gate. Nasaan si Lito? Lumabas ka at mag-usap tayo. Sabi mo ang tatay mo ay isang mayamang tao. Bakit wala kang pambayad? Si Lito ay nagkukubli sa loob ng bahay. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng walang damdamin. Tinawagan niya ako. Ang subscriber na tinawagan mo ay hindi makontak. Tinawagan niya si Hong sa bangko. Tumanggi si Hong na sumagot. Naintindihan niya na ang pinakamatibay na pader sa likod niya ay nawala. Iniwan siyang nag-iisa sa gitna ng mga lobo. Sa desperasyon, kumapit siya sa huling lifebuoy, ang bahay. Hindi niya pinansin ang mga nagwawala niyang nagpapautang sa labas.
Palihim siyang lumabas sa likuran, sumakay sa motorsiklo at nagtungo diretso sa City Hall. Tanging isang iniisip ang nasa isip niya. Gumawa ng bagong titulo ng lupa, mag-report ng pagkawala, humiling ng muling pagbibigay, at pagkatapos ay ipagage ito sa underworld upang patahimikin ang mga nagpapautang. Ngunit nakalimutan niya kung sino ang kanyang ama. Ang kanyang ama ay isang sundalong nagpapanggap, isang hakbang sa harap niya sa chessboard. Sa one-stop shop, habang siya ay hingal na nagpapaliwanag ng pagkawala ng mga dokumento at nais niyang kumuha ng kagyat na kumpirmasyon para sa transaksyon, ang opisyal ng lupa ay malamig na nag-type lamang sa computer at umiling. Hindi maaari, Lito. Ang lupang ito ay kasalukuyang pinipigilan ang mga transaksyon ayon sa kahilingan ng may-ari na si Jimang Tio na may nakasumite na ulat ng hindi pagkakaunawaan at proteksyon ng ari-arian. Ang orihinal na titulo ng lupa ay hindi nawala. Hawak ito ng may-ari. Pero siya ang tatay ko, matanda na siya. Sumigaw si Lito, pawis na parang naliligo. Hindi pinapansin ng batas kung sino ang tatay ng sino man. Sir, sa mga dokumento, wala kang karapatang magpasya kahit isang ladrilyo doon. Pakiuwi na lang. Ang pangungusap na iyon ay parang huling hampas ng martilyo na dumurog sa kanyang mga pangarap. Naglakad siya palabas ng City Hall, ang mga paa ay nag-aalinlangan. Pag-uwi sa bahay, ang tanawin na naghihintay sa kanya ay hindi pag-aalala. Ang malaking gate ay nakabukas. Sa bakuran, ang pulang Mercedes, ang simbolo ng kanyang tagumpay, ay nakakabit sa ilalim ng isang crane ng bangko. Anong ginagawa mo? Tumakbo si Lito papalapit, sinubukang kuhanin ang papel ng pagbawi ng ari-arian mula sa empleyado ng bangko. Lagpas ka na sa 3 magkakasunod na buwan ng pagbabayad. Ang credit card na inassure ni Jimang Tio ay nakansela na. Kinakailangan naming bawiin ang sasakyan alinsunod sa kontrata. Ang sasakyan ay hinila, nag-iwan ng itim na bakas ng gulong sa sahig at nakakahiya sa harap ng mga kapitbahay. Ang mga kapitbahay, na noon pa man ay hindi pinapansin ni Lito, ay nakatayo ngayon sa harap ng pinto, nagtuturo at nagbubulungan. Ayan, nakita mo na? Sabi ko na nga, ba't puro hangin lang siya? Narinig ko raw umalis na ang tatay niya. Kawawa ang matandang nag-aalaga ng ahas sa kanyang kandungan. Ngayon nagpakita na siya ng tunay niyang kulay na walang pera. Ang masama ay karma. Ang masama sa magulang ay hindi mapapatawad ng langit at lupa. Ang mga bulungan na iyon ay mas matalas kaysa sa kutsilyo na tumutusok sa kanyang walang saysay na pagmamalaki na mas mahalaga sa kanya kaysa sa buhay. Yumuko siya at pumasok sa bahay, naghahanap ng kaunting kapayapaan kasama ang kanyang asawa at mga anak. Ngunit ang bahay ay walang laman. Si Maria, ang kanyang minamahal na manugang na laging nagsasabing mahal niya siya, kasama ang posisyon ng nangunguna, ay kumakaladkad ng 2 malaking maleta palabas ng sala. Sa kanyang katawan ay ang lahat ng alahas na ginto at pilak na binili ko para sa kanya noong kasal at mga pagdiriwang. Kinuha niya ang lahat, mula sa branded na bag hanggang sa ilang mamahaling pabango. Saan ka pupunta? Tanong ni Lito, ang kanyang boses ay nawawalan ng tunog. Sa bahay ng nanay ko, sagot niya ng maikli. Tingnan mo ang iyong sarili, na wala ang kotse, wala kang pera, ang bahay ay nakapangalan sa iyong ama at ngayon ay na-freeze na. Ano pa ang mayroon ka? Hindi ko maaring hayaan ang aking mga anak na mabuhay ng mahirap kasama ang isang taong nabigo, puno ng utang tulad mo. Ngunit mayroon pa akong pagkakataon, mahinang pakiusap ni Lito. Paano ako gagawa ulit? Gamit ang paniniwala? Ngumisi si Maria, inihagis ang pirmahan ng divorce papers sa coffee table, ang tanging mesa na hindi pa nabebenta ng mga nagpapautang. Pirmahan mo na, huwag na tayong magpahirapan pa. Ang tunog ng mga gulong ng maleta na gumugulong sa sahig ay parang tunog ng mga bato na nahuhulog sa isang kabaong. Hinila niya ang 2 anak palabas, walang lumingong muli. Ang 2 bata ay naguguluhan, ang kanilang mga kamay ay hawak pa rin ang mga tablet habang hinihila sila ng kanilang ina palabas sa mundo ng kanilang ama. Tumayo si Lito,
na parang bato sa gitna ng malawak at sira-sirang sala. Ang mga basura ay nakakalat, mga natirang instant noodles, mga demand letter na nakadikit sa buong pader. Muli itong tumunog sa kanyang telepono. Isang text message mula sa Young Entrepreneurs Association of the City, kung saan gumastos siya ng malaking halaga ng pera upang makabili ng isang upuan ng miyembro upang mapaganda ang kanyang imahe. Anunsyo. Si Gilito ay tinanggal sa asosasyon dahil sa hindi pagtupad sa mga obligasyon sa membership at pagkasira ng reputasyon ng asosasyon dahil sa mga personal na iskandalo sa pananalapi. Tapos na ang lahat. Reputasyon, pera, pamilya, pagmamalaki. Lahat ay bumagsak sa loob lamang ng wala pang 12 oras mula nang umalis ako. Umupo siya sa sahig, sa lugar kung saan kagabi ay tinadyakan niya ang aking basket. Ang kadiliman ay lumubog, nilamon siya. Wala nang ilaw ng kaluwalhatian, tanging ang hubad at malamig na katotohanan. Naiisip ko siya ngayon, nakayuko ang ulo sa gitna ng mga guho ng kanyang buhay. Masakit ba? Tiyak na masakit. Ngunit ang sakit na ito ay kinakailangan. Ito ay parang pagwasak ng bahay na itinayo sa buhangin upang ipakita ang sirasirang pundasyon sa ilalim. Hindi ako nagagalak. Sinong ama ang magagalak na makita ang kanyang anak na nagdurusa? Ngunit hindi ako nagsisisi. Dahil alam ko na kung hindi dahil sa araw na ito, siya ay mananatiling isang malaking bata na nabubuhay sa pamamagitan ng pagsuso sa dugo ng kanyang ama hanggang sa huling patak at pagkatapos ay sisirain ang kanyang sarili. Ang bagyo ay lumipas na. Ngayon ay kailangan niyang harapin ang mga guho at ang hatol ng konsensya na malapit ng basahin. Eksaktong isang linggo mula nang umalis ako sa pinto. Sa vegan, nakaupo ako na nag-aayos ng lambat kasama ang ilang mangingisda. Ang aking mga kamay ay puno ng mga isda. Ang aking puso ay payapa tulad ng kalmadong dagat. Ngunit sa Manila, sa bahay na dating tinawag kong tahanan, ang huling bagyo ay bumagsak. Hindi ko kailangang makita sa pamamagitan ng kamera. Alam ko ang script na ito dahil ako mismo ang direktor. Nakaupo si Lito sa gitna ng sala, sa paligid niya ay wala ng marangyang at maayos na muebles. Ang sahig ay puno ng mga tuyong instant noodle, mga bote ng alak na nakakalat, at mga demand letter na nakasulat. Ang mabaho na amoy ng kawalan ng pag-asa, ng basura na walang naglilinis, ay bumabaho. Siya ay may balbas na magulo. Ang kanyang mga mata ay may itim na bilog, nakatitig sa kawalan. Naghihintay siya, naghihintay ng himala o naghihintay sa akin. Ang matandang nalilimutan ay bumalik para siya ay lumuhod at magmakaawa o magbanta upang makuha muli ang kapangyarihang pinansyal na nawala niya. Ngunit ang pumasok ay hindi ako. Bumukas ang pinto, ang nakakasilaw na liwanag ng tanghali ay pumasok at tumama diretso sa kanyang nakakaawa na anyo. Ito ay si Min, ang aking kaibigan, at kasama niya ang dalawang malalakas na lalaki na nakasuot ng uniforme ng mga security guard ng Global Real Estate Management Company. Tumingala si Lito, ang kanyang mga mata ay kumislap ng mahinang pag-asa. Alam mo ba kung nasaan ang tatay ko, Tiyumin? Sabihin mo sa kanya na umuwi na. Hindi tumawa si Tiyumin. Tumayo siya doon, seryoso at malamig na parang isang tunay na hukom. Hindi siya umupo sa sopa kundi tumayo sa gitna ng silid, binuksan ang briefcase, kinuha ang isang dokumento na may pulang selyo. Hindi ako pumunta dito bilang kaibigan ng iyong ama, sabi ni Min, ang kanyang boses ay matatag. Ako ay dumating bilang legal na kinatawan ng may-ari ng bahay na ito, si Jimang Tio. Nagulat si Lito. Ano ang ibig mong sabihin, Tio? Ito ang bahay ko. Hindi ito naging bahay mo, Lito, pinutol siya ni Min. Isa ka lamang na nakikitira, at ngayon, ang may-ari ng bahay ay may bagong utos. Binasa ni Min nang malakas ang kontrata sa pagtitiwala. Bawat salita ay parang martilyo na tumatama sa kabaong. Mula sa sandaling ito, ang bahay ay nasa ilalim ng pamamahala at paggamit ng global company. Ang lahat ng residente dito. Kung nais nilang magpatuloy sa paninirahan, kailangan nilang pumirma ng rental contract. Ang halaga ng upa ay ayon sa merkado, 25,000 peso bawat buwan,
babayaran bawat 6 na buwan, deposito ng 3 buwan. Tumayo si Lito, ang kanyang mukha ay pula. 25,000 peso, nababaliw ka ba? Saan niya kukunin ang pera para sa pag-upa? Gusto mo ba akong paalisin? Ginuho ni Min ang folder, tumingin diretsyo sa mukha ng bata na sakim. Iyan ang problema mo. Palagi kang nagmamalaki, ipinagmamalaki ang iyong sarili bilang isang matagumpay na negosyante, kumikita ng milyon-milyon bawat taon. Ang 25,000 peso ay maliit na halaga lamang. Ang mapanlait na pangungusap na ito ay ang pangungusap na ginamit ni Lito upang pagtawanan ako noong nagrereklamo ako tungkol sa mataas na singil sa kuryente at tubig. Ngayon, bumabalik ito sa kanyang mukha. Kung hindi ka magbabayad, ibig sabihin ay puro hangin ka lang. At kung walang pera, huwag manirahan sa malaking bahay. Batas ng merkado, isulat mo lang. Kung hindi ka magbabayad, ipapaalis ka namin pagkatapos ng 3 araw, walang exception. Napatulala si Lito, nanginginig ang kanyang mga paa. Alam niyang hindi nagbibiro si Min at alam niyang sa kanyang bulsa ngayon, kahit ang 25,000 peso para sa isang pakete ng sigarilyo ay mahirap makuha, lalo na ang 25,000 peso. At narito, kinuha ni Min mula sa kanyang bulsa ang isang puting sobre. Ito ay ang bagay na ipinadala ng aking ama para sa kanya. Hinawakan ni Lito ang sobre, nanginginig ang kanyang mga kamay. Winasak niya ang papel. Ang sulat kamay ko ay lumitaw na nanginginig, hindi pantay, ngunit matatag. Nang ihagis mo ang baso ng ama mo sa mukha niya dahil sinabi mong wala kang silbi, puro ka lang humihingi. Sabi mo, matanda na ako at puro lang ako humihingi. Ngayon, ibinabalik ko sa iyo ang kalayaan na palagi mong hinahangad. Ang ari-arian ng aking ama ay pawis at luha, dugo, kabataan ng aking ama. Hindi ito kasangkapan para gamitin mo bilang pantablay sa iyong walang saysay na pagmamalaki, lalo na hindi ito para sa isang walang utang na loob. Winasak mo ang iyong gintong mangkok, ngayon ay humayo ka at maghanap ng isang berdeng mangkok para kumain. Huwag mo akong hanapin, ang dating mahinang ama ay namatay na. Pagkatapos basahin ni Lito, ang papel ay nahulog mula sa kanyang kamay, lumilipad ng walang direksyon sa sahig na puno ng basura. Hindi siya sumigaw, hindi siya sumira ng gamit, lumuhod siya, ang 2 tuhod ay bumagsak ng malakas sa malamig na sahig. Umiyak siya, ang kanyang malungkot na iyak ay umalingaw-ngaw sa buong walang laman na bahay. Ngunit alam ko na hindi ito luha ng pagsisisi. Ito ay luha ng kawalan ng kakayahan ng isang masamang bata na masyadong naging spoiled, na biglang nawalan ng paboritong laruan. Ito ang sakit ng taong nakilala na naputol niya ang sariling umbilical cord na nagbibigay buhay sa kanya. Siya ay natalo, lubusang natalo. 3 araw pagkatapos, walang himala na nangyari. Ang kanyang mga kaibigang negosyante, nang marinig na siya ay nalugi at pinaalis sa bahay, ay biglang nawala. Ang kanyang mga tawag sa telepono ay tumatanggap lamang ng walang katapusang tut-tut na tunog o malumanay, ngunit pekeng mga pagtanggi. Sa takdang araw, dumating ang truck ng kumpanya ng pamamahala. Hindi sila marahas, ngunit mapilit. Mga personal na gamit ni Lito. Ang ilang mga branded na damit na kupas at gusot, ilang pares ng mga sapatos na leather na may amag na nabalot sa mga murang karton. Lumabas si Lito sa malaking bakal na gate. Ang gate na dati niyang ipinagmamalaki na dinaanan ng kotse araw-araw. Ngayon siya ay naglalakad, may daladalang 2 itim na plastic bag na naglalaman ng damit. Ang rolling door ay dahan-dahang bumaba sa likod niya. Bang! Ang tunog ng bakal na tumatama sa semento ay nagwakas ng tuluyan sa kanyang pagiging master dito. Nakatayo siya sa bangketa, ang araw ng hapon ay naglalagay ng mahaba at baluktot na anino, wala siyang mapupuntahan. Ang mga kamag-anak ng kanyang asawa ay tumalikod, ang mga kaibigan ay lumayo. Noong gabing iyon, nakita ng mga tao ang isang lalaking nasa gitnang edad, dating marangya ngunit mukhang nalilito. Nagrenta siya ng isang marumi at maliit na silid sa isang slum area malapit sa puno ng nara. Ang silid ay mainit sa ilalim ng yero, ang amoy ng kanal ay bumabaho, ang renta ay 1 milyong peso bawat buwan.
Eksakto ang halaga ng kanyang huling pekeng relo na ibinenta. Kinabukasan, kinailangan ni Lito na humingi ng trabaho bilang porter sa isang wholesale market. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ang kanyang mga maraming kamay na kamay ay humawak sa mabibigat at magaspang na sako ng sibuyas at bawang. Sa unang pagkakataon, ang kanyang pawis ay hindi tumulo sa isang air-conditioned gym kundi sa ilalim ng matinding init at alikabok upang makakuha ng ilang libong piso na sahod. Ang kanyang likod ay nakabaluktot tulad ng aking likod noon. Sa tuwing siya ay pinapagalitan ng foreman dahil sa mabagal na pagkilos. Sa tuwing siya ay nagbubuhat ng mangkok ng kanin sa gilid ng kalsada na puno ng alikabok upang kumain ng madali, ang larawan ng baso ng tsaa na ibinuhos niya sa aking mukha ay muling lumitaw, nakakabigat ng konsensya. Naranasan niya mismo ang maalat at mapait na lasa ng buhay na nilunok ng kanyang ama upang siya ay lumaki. At iyon ang pinakamapait na hatol ng konsensya na ibinigay ko sa kanya. Mahigit 300 kilometro mula sa Manila, kung saan ang mga skyscraper at ang ingay ng mga busina ay hindi mararating, nahanap ko muli ang aking sarili. Tinanggap ako ng vegan ng maliwanag na araw at ng maalat na simoy ng dagat, ang amoy ng kalayaan. Hindi ako nagrenta ng hotel o naghanap ng mga mararangyang resort. Nagrenta ako ng isang lumang bahay na gawa sa semento mula sa isang pamilya ng mangingisda na lumipat sa lungsod. Nakatago sa gitna ng mga mangingisda, nakaharap diretso sa luk. Maliit lang ang bahay, ang mga puting pader ay natuklap, nagpapakita ng mga piraso ng pulang brick na parang balat ng manggagawa. Ngunit sa harap ng bahay, nagtanim ako ng isang trellis ng bougainvillea. Ang mga kumpol ng kulay rosas na bulaklak ay namumukadkad sa araw, nanginginig sa hangin ng hapon, binabawasan ng init ng dagat. Bawat umaga, gumising ako ng 5:30, hindi para magmadali sa pagluluto ng tubig para sa kape ng aking manugang, o para ilakad ang aso para sa paglilinis at pagkatapos ay sumigaw sa akin. Gumising ako upang salubungin ang bukang liwayway. Naglakad ako sa tabing dagat, humihinga ng malalim, ang malinis na hangin na walang bakas ng alikabok ng lungsod. Ang mga alon ng dagat ay humuhuni sa dalampasigan na parang kanta, hinuhugasan ng mga natitirang sama ng loob sa aking puso. Dito, walang nakakaalam na ako si Mang Tio, ang ama ng naluging malaking negosyante. Alam lamang nila na ako si Mang Tio na masayahin at madalas tumawa. Hindi ako nakaupo at nagpapahinga. Ang matandang sundalo sa akin ay hindi nagpapahintulot sa akin na maging tamad. Sa umaga, pumupunta ako sa pantalan upang tulungan ang mga kapatid na mangingisda sa pag-aayos ng lambat. Ang mga magaspang na kamay na tinawag ng aking anak na pangit at nakakahiya sa mesa ng hapagkainan. Ngayon ay mabilis na nag-aalis ng bawat mata ng lambat, nag-aalis ng mga alimango at mga suso na nakasabit pa. Mang Tio, napakagaling ng iyong mga kamay. Salamat sa iyo. Mas nakakatipid kami ng oras. Si Hung, isang batang mangingisda na kasing edad ni Lito, ay tuwirang nagsalita, tumawa at pumalakpak sa aking balikat. Ang palakpak na puno ng alikabok, mabaho sa isda, ngunit mainit sa pagiging tao. Ang bagay na timom-taon na akong nangungulila sa sarili kong tahanan. Sa hapon, kapag humupa na ang init, ang mga bata sa nayon ay nagtitipon sa aking beranda. Sila ay maitim, ang kanilang mga buhok ay nasunog sa araw, ngunit ang kanilang mga mata ay maliwanag. Kinuha ko ang ilang lumang libro na binili ko sa isang tindahan ng mga lumang gamit sa bayan, tinuruan silang bumasa. Ikinuwento sa kanila ang kasaysayan ng bundok ng Sierra Madre noong unang panahon. Mang Tio Teacher, Mang Tio Teacher. Ang malinaw na tawag ng mga bata ay umalingaw-ngaw sa buong nayon ng mga mangingisda. Ang titulong iyon ay mas marangal kaysa sa anumang titulong chairman ng lupon na ibinigay ni Lito sa akin para lokohin ang mga tao. Natagpuan ko ang kasiyahan sa kanilang mga inosenteng mata, mga kaluluwang hindi pa nabubulok ng pera. Ang aking kalusugan ay nagbago ng kahanga-hanga. Ang mga hapunan na may luha, ang mga gabi ng kawalan ng tulog dahil sa kahihiyan ay lumipas na.
Ang aking balat ay naging kulay tanso. Ang aking paglalakad ay mabilis. Ang aking mga hapunan ngayon ay napakasimple. Ilang isda na niluto sa paminta, isang tasang gulay. Ngunit kumakain ako ng may malaking gana. Kumakain ako sa tunog ng mga alon, sa ganap na kapayapaan. Ang interes sa bangko na natatanggap ko buwan-buwan, ibinabahagi ko ang isang maliit na bahagi para mabuhay. Ang natitira, tahimik akong bumibili ng bigas, mga libro at papel para ibigay sa mga mahihirap na pamilya sa nayon. Hindi ko na kailangang mag-ipon ng pera. Ang pera ay isang kasangkapan lamang, hindi isang layunin sa buhay. Kapag alam natin ang sapat, mararamdaman natin na tayo ay mas mayaman kaysa sa sinuman. Paminsan-minsan, ang lumang telepono ay tumutunog. Si Min, ang aking kaibigan. Ang boses ni Min sa telepono ay tila nag-aalangan. Si Lito, nagtatrabaho siya bilang porter sa Tondo Wholesale Market. Kahapon nahulog siya at nabali ang kanyang paa. Naglalakad ng pilay, ngunit kailangan pa rin niyang buhatin ang 50 kilometro na supot ng sibuyas. Bahagyang kumirot ang aking puso. Siya pa rin ang aking dugo, ngunit pinigilan ko ang aking paghinga, tumingin sa malawak na asul na dagat. Hayaan mo na siya, Min, sagot ko. Ang aking boses ay kalmado. Hayaan mo siyang magbuhat. Ang sakit sa balikat ay tutulong sa kanya na malimutan ang ugali ng paghahagis ng tsaa sa mukha. Kailangan niyang lasapin ang alat ng pawis para malaman ang halaga ng bawat kanin na ginagawa ng iba. Hindi mo ba siya padadalhan ng gamot? Hindi, mariin kong sabi. Ang pagpapadala ng pera ngayon ay pag-agaw sa huling pagkakataon niyang lumaki. Siya ay 35 taong gulang na, hindi na siya isang sanggol. Hayaan mo siyang matuto mula sa buhay. Kapag natuto siyang yumukod sa isang pulubi, saka mo ako balitaan. Binaba ko ang telepono. Hindi ako malupit. Pinapatakbo ko lamang ang batas ng sanhi at bunga sa pinakanatural nitong paraan. Ang puno na nais lumaki ng mataas ay dapat na malalim ang ugat sa tuyo at mabatong lupa. Si Lito ay nabuhay ng masyadong matagal sa isang glasshouse, ngayon ay oras na para matuto siyang tiisin ang bagyo. Ang paglubog ng araw ay bumagsak sa look ng vegan, ang pulang araw ay parang baga na lumulubog sa dagat, nilililiman ang buong kalangitan ng kulay ube na may kaunting kahel. Nakaupo ako sa duyan sa harap ng bahay, ang teapot na may basag na spout ay nasa harap ko. Nagbuhos ako ng isang tasa ng mainit na tsaa, ang usok ng tsaa ay umaakyat ng umuusok, nahahalo sa hangin ng dagat. Sumipsip ako, ang mapait na lasa ng tsaa ay kumalat sa aking dila at pagkatapos ay matamis sa aking lalamunan. Tulad ng aking buhay. Kailangan kong dumaan sa lahat ng kapaitan at kahihiyan ng buhay bilang isang ama na itinapon bago ko malasahan ang tamis ng kalayaan na ito. Tiningnan ko ang aking mga kamay na nagtayo ng malalaking bahay, kumita ng milyon-milyong piso, nanginginig dahil sa pagtatapon ng anak. Ngayon, ang mga kamay na iyon ay tahimik na nakapatong sa aking tuhod, pinamamahalaan ang aking sariling kapalaran. Natuklasan ko ang isang simpleng katotohanan na kailangan kong maranasan ang halos buong buhay ko para maunawaan. Ang kaligayahan ay hindi ang isakripisyo ang lahat para sa mga anak, hindi ang mag-iwan ng malaking kayamanan. Ang kaligayahan ay ang mamuhay ng isang buhay na nagbibigay ng kapayapaan sa sarili, ang panatilihin ang dignidad ng isang tao hanggang sa huling hininga. Napangiti ako sa malawak na karagatan. Mang Tio ay bumalik na, aking mahal. Ang tunog ng mga alon ng dagat ay sumasagot sa akin na parang palakpak ng langit at lupa para sa isang buhay na muling isinilang. Ang kuliglig ay nagbuhos na ng balat at ngayon ay kumakanta ng malakas sa kalangitan. Ang awit ng isang malayang tao. Pangwakas na salita ng tagapagkwento. Ang kwento ni Mang Tio ay isang malalim na babala tungkol sa mga limitasyon ng sakripisyo. Ang pagmamahal sa mga anak ay likas, ngunit ang pagbibigay ng lahat ng ari-arian at ang karapatan sa pagpapasya kapag tumatanda ay isang mapanganib na sugal. Ang bulag na pag-aalaga ay minsan hindi nagpapalaki ng pasasalamat, kundi nagpapalaki ng pag-asa at kawalan ng pakiramdam.
Tandaan na ang dangal ng mga magulang ay hindi dapat depende sa pag-uugali ng mga anak. Ang kalayaan sa pananalapi ay ang pinakamatibay na kalasag na nagpoprotekta sa dangal sa pagtanda. Minsan, ang malupit na pagpapakawala para maranasan ng mga anak ang kabiguan ay ang pinakamalaking pag-ibig na tumutulong sa kanila na tunay na lumaki at maunawaan ang halaga ng salitang pamilya. Ngayon, kung nagustuhan mo ang kwentong ito, pindutin ang like, mag-subscribe sa channel at sabihin sa akin kung aling bahagi ang pinaka-nakagulat sa iyo. Bawat pag-subscribe at komento mo ay isang malaking inspirasyon para sa amin na patuloy na magbahagi ng mas maraming makabuluhang bagay sa buhay. Maraming salamat.